Sa palaging sinasabi ng Panginoon na marami pa pong mga sakuna na darating dahil sa mga kalamidad, natanong niyo na ba sa sarili niyo, napakahalagang tanong, paano kung kayo po ang siyang nabiktima ng sakunang 'yan, ano po? Saan kaya pupunta yung kaluluwa po ninyo? Naitanong niyo na po ba 'yan? 'Yan. So, ito ang inyong lola, no? Muna, kung sakaling di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Ano po? At mag-follow sa TikTok. Ano po? Yan. Talaga namang napakahalaga po ng katanungan iyan. Kasi hindi lamang naman dahil sa sakuna tayo pwede mamatay di ba? Pwede tayo mamatay sa aksidente. Ay, sakuna rin pala yun. Sa sakit, di ba? Pero, yun nga, mahalaga na alam natin kung saan tayo pupunta. At ito yung verse na gusto ko po i-share sa inyo ngayon. Etong John 3:36. Babasahin natin. Ano po? Sabi niya rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun, meron palang buhay na walang hanggan. Pero yun sa mga sumasampalataya sa anak. Sinong anak yun? Anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus. Ano po? Sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Kaya po kung ino-offer po sa atin ng Diyos yung Kanyang anak, no? Binigay na nga niya, namatay na nga si Jesus para bayaran yung kasalanan natin. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, kaya nga siya yung dumating dito. Yan, no, magpapasko na naman. Yan yung inaalala natin pagdating na ating Panginoong Jesus. Bakit? Para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya hindi po siya nanatiling santo ninyo, mga kapatid. Siya po ay lumaki at the age of 33. Si Jesus Christ was crucified. Di ba? Doon sa cross. And at the end ng kanyang buhay, sabi niya, tetelestai. Ano yun? Tapos na, finished. Naganap na ang pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Kaya, yun yung na-offer ng God sa atin. That's His gift, no? Yung gift niya sa atin ay eternal life through Jesus Christ. Kaya, napaka-simple na lamang po ang ginawa niya, no? Siya na po yung namatay in our place. Kailangan na lang natin siyang tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero, kung ayaw mo naman siya maging Panginoon, ibig sabihin kasi ng Panginoon, susundin mo na siya Di ba? Susundin mo na siya. The moment na tinanggap mo siya, gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Ibig sabihin nun, susundin mo yung mga nakasulat sa Biblia, kung ano yung sinasabi dito. Ano po? At kung ano yung sasabihin ng kanyang tinig, di ba? Yan po. So, yan ang mga dapat nating i-consider. Sigurado po may buhay na walang hanggan na sumampalataya sa Kanya. Pero kapag wala naman, hindi mo siya tinanggap, wala kang buhay na walang hanggan. And then sabi niya dito, di ba, no? Sa halip, sabi niya ganun mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Pagka puot ng Diyos, di siyempre, kasi nga, galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya yun, saan pupunta? Di sa impyerno, doon sa walang hanggang kamatayan doon sa impyerno, na kung saan ilulubog ka sa asupre, kumukulong asupre. And then, the worm does not die. Ganon. Ibig sabihin, papasukin ka kung saan butas ng iyong kamay, na iyong katawan, kung saan may butas, susuot yung mga bulate o yung worm, uod. Kaya yun po. Pero salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, di po ba? Na dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pagmamahal, talagang binigay niya mismo yung kanyang anak siya, namatay in our place. Sobrang hirap yung kanyang dinanas para lamang
sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Hindi na tayo mapapasok dun sa paghatol. Amen. Yun. Kung nare-realize nyo ngayon na gusto nyo pala ng buhay na walang hanggan, di, ngayon yun na siya tanggapin. Alam niyo ba? Na he is just a prayer away. Ano po? At yung sabi niya dun sa Revelation 3:20, sabi niya gano'n, "Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me." So, magiging very close ang relasyon mo sa Lord kasi nandito na siya sa puso mo. Amen? So, yun po. Ganito, no? Kung gusto niyo pong buksan yung puso niyo ngayon, tanggapin siya bilang Lord and Savior. Aminin niyo muna, number 1, aminin niyo muna na kayo po ay makasalanan. Pangalawa, kailangang pagsisihan ang mga kasalanan yan. Ano po, at talikuran. And then, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay pa? Sige po, kung gusto niyo po yan, right now, pwede niyo gawin yan. Pumikit po kayo, sabihin niyo, Panginoong Jesus, naamin ko po na ako ay makasalanan. Marami po ako nagawang kasalanan laban sa inyo at sa aking kapwa. Katulad ng, sige po, sabihin niyo po sa kanya, ano po yung mga kasalanan niyo? Ayan. Sabihin niyo po sa kanya. Tapos sabihin niyo po, kahit po yung hindi ko na maalala ang kasalanan ko, patawarin niyo po ako, Panginoong Jesus. Salamat po dahil kayo po yung namatay para bayaran ang mga kasalanan ko ito sa pamamagitan ng pagkapako dun sa krus at mamatay para sa akin. Salamat po dahil nabuhay naman kayo after 3 days, on the 3rd day. Maraming salamat po na meron po akong buhay na walang hanggan. Salamat din po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. And I praise you, Lord. Salamat po sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalahin ko po ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yun po mga kababayan, ay tandaan po natin yun, John 3:36. Sabi niya dito, sabi niya ay, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. No po? Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, kundi sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yun po. Ito po ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!